Ayan, praise God. Muli, welcome po sa ating Shepherding General Orientation. So, ito pong shepherding session natin ay isa sa mga schooling na meron po tayo dito sa Jesus Christ Hope of All Generations Ministries Incorporated. Yan. So, ito pong shepherding ay may 3 parts po ito. Tinatawag nating Shepherding 1, Shepherding 2, at Shepherding 3. Para po sa Shepherding 1, ito po ay sa mga nais lumalim ang kanilang pagkakilala sa Panginoon at magamit sa ubasan ng Panginoon. So dito po sila nag-undergo sa sessions and training po mula po dito sa Shepherding 1. Yan. So para po sa Shepherding sessions, may 2 parts po ito. Meron po tayong tinatawag na doctrinal at meron po tayong tinatawag na seminar. Sa doctrinal po, dito po tayo nagdi-discuss most of yung mga theology natin, mga biblical basis natin, inspirational teachings. So dito po iyon natin dinidiscuss sa doctrinal lessons or sessions po natin. Yung ikalawang part naman po, ito po yung seminar part. So dito, mostly ang tinatopic natin ay yung mga techniques, strategies, and approaches na makakatulong po sa atin as a leader na magamit ng Panginoon effectively sa kanyang ubasan. So yun po yung parts na pinagdaraanan po natin sa shepherding sessions. Ngayon po, pag-usapan natin yung tinatawag na requirements and expectation po sa ating mga students na nag-enroll dito sa shepherding. Una po ay attendance. Ang ating shepherding sessions po ay meron lamang 10 linggo o 10 beses na pagkikita po. Kaya mahalaga po yung inyong attendance, no? So sa bawat meeting po, may 2 topics tayo o 2 lessons na dinediscuss coming from doctrinal and coming from seminar. Ayun. So inaasahan po yung attendance ng bawat isa na nag-enroll po sa ating shepherding sessions. So kapag po tayo ay naka-1 o 2 absents, ay wawarningan na po kayo ng inyong teacher. At kapag naman po nakatatlo tayong absences, automatic po na drop na po tayo sa ating classes. Kasi po, 10 weeks or 10 sessions lang naman po tayong mag-meet. Kaya mahalaga po yung inyong attendance. Pangalawa po, participation. So, meron po tayong face-to-face na kinakandak na schooling para sa ating mga shepherding sessions at meron din naman tayong online. So we are blessed na ginagamit na rin ng Panginoon itong online sessions natin para sa mga kapatid natin na hindi maka-attend ng mga physical sessions at gusto magamit ng Panginoon sa pamagitan ng shepherding lessons na ito. So, para po sa inyong participation, kapag kayo ay face-to-face, no, expected na mag-participate tayo during discussions or lesson. Pero kapag online po, you can use our comment section para po magbigay ng inyong mga opinion, magbigay ng inyong mga answers or questions mula po sa ating mga discussion. Next po is submit or submission. So, dito po sa ating schooling, so, may mga sinasubmit din po tayo. So, depende po ito sa mga teachers na ma-assign sa atin. So, meron po tayong assignments dito. Meron din po tayong exams. Sa exams po natin, nakadepende po sa mga teachers kung magpapaquiz sila or 2 part na lang, yung midterm or finals. So, yun po yung mga dapat nating isubmit. So, kasama na rin doon yung mga activities. Kung magbibigay ng activities, yung mga teacher na assign po sa inyo. So, yun po yung mga requirements and expectation po sa atin bilang mga students ng shepherding. Para po sa requirements, no, una, if you want to be enrolled sa shepherding 1, kailangan ikaw ay graduate muna ng life class.
So, kapag mag-e-enroll ka sa Shepherding 1, kapag nag-opening tayo, kailangan meron kang mapapakitang certificate na graduate ka ng life class. Kapag naman mag-enroll ka for Shepherding 2, kailangan may mapapakita kang certificate ng Shepherding 1 na graduate ka doon. Ganun din sa Shepherding 3. So, ini-encourage namin ng bawat isa kapag tayo ay graduate sa mga schooling natin, i-keep natin yung mga certificates kasi isa yan sa mga requirements na hinahanap. Ayun. So, yun lang po para po sa ating mga requirements and expectations. So kung may mga questions kayo, kung gumugulo po sa inyong isipan, wag po kayong magdalawang isip na mag-message inyong mga teachers or sa ating GC na i-create para po dito. So yun lamang po at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.